Ito. This episode brought to you by Team Manila. Yan. Maraming salamat sa Good. t-shirt. Yan. Shout Team out Team Manila. Manila. West Philippine Sea. Yan. Okay. Ito na. Let's get down to business. Okay, mga ka-RRM, ito na. Joking aside, so we just had no less than the Prime Minister Lee Hsien Loong of Singapore kind of telling the Philippines, sigurado ba kayo dyan? In a sense that mukhang umiinit talaga yung usapin at yung mga hidwaan natin dyan sa West Philippine Sea. And I can say confidently now I'm legit worried na something stupid might happen there. Not because of us, but because of the other side. Because yung China, yung mga bata nila dito not doing very well, but also hirap na hirap sila dyan sa West Philippine Sea kasi hindi na gumagana yung mga intimidation tactics nila. Palaban na tayo talaga all the way. Tayo lang wala nang iba sa ASEAN. So my goodness, what's going on here? So Sir Ronald, let's start with you and then let's go to Mark. Anong basa ni dito as law-abiding citizens? Well, sabi ko nga sa mga previous episodes at interviews natin, no, ay sa ngayon it's scaling up no? At wala akong nakikita na scenario that it's going to scale down, unfortunately. Mula dun sa laser, tapos water cannon, tapos yung barriers sa Baho de Masinloc, tapos yung ramming, tapos ngayon halos ramming and water cannon at the same time. Tingin ko ay seryoso sila, nagalit sila doon sa BRP Sierra Madre. No? At gusto talaga nilang tanggalin yan. Ang problema, it's still an active vessel, no? Which theoretically, we can pwedeng ma-invoke yung Mutual Defense Treaty with the Americans. No? Kaya ang problema, parang nakataya na yung bongbong government na hindi sila aatras dito. Yung pronouncements ng Defense Secretary, this is a creeping invasion. Yung statement ng Coast Guard, no? Ba't kami hihingi ng permiso, no, to fly our own backyard or which front is yard? legally correct. No? But Ronald, do you think because I think we're clear about the legal aspect here. I don't know about Robin Hood, but klarong-klaro, low tide elevation po yung Ayungin Shoal. So hindi siya territory to even be claimed. It falls within our exclusive economic zone. So bakuran talaga natin, walang pakialaman ng bansa. But the realistic problem is the Chinese have already staked their claim. So invested na sila to bully us there, unfortunately. Sa tingin mo, Ronald, BBM got enough assurance from Americans? I mean, we keep on saying BBM is conflict avoidant and now we're literally facing potential national conflict. Pero Richard, ito yung first time na halos mga iba't ibang bansa around the world are supporting us. First time to Hindi ko sinasabi na dapat tumakbo tayo sa kanila. Pero from Europe to Australia, even India. Not even your time when you were in Aquino administration? Hindi in time ni nung panahon namin ay hindi pa ganito yung escalation no? Para nagkakapaan pa sila At saka yung pivot ng Europe at saka ng US ay hindi pa ganoon katindi, no? Hindi, it's parang symbolic pa lang no? Yung real pivot nangyayari ngayon lang during the time, ironically, of Bongbong Marcos, which was supposed to be, according to the Chinese, pro-China for a long time. Yung mga Marcos. Ngayon pa nangyayari itong halos complete na pivot. No? 5 additional EDCA, perhaps more. No? Tapos, aircraft carriers, battleships, the most modern submarines, no, the biggest military exercises in history, no, nangyayari ngayon dito sa South China Sea. So iba ito iba ito, no. Tapos at this point, ang audience ng China are not us. It's not the world Ang audience nila are their own people na naghahanap ng outlet. Dahil ang daming problema sa economics, ang daming problema sa local bank crisis, real estate explosion, no, etc., purging ng mga generals, no. Imagine mo, 2 defense ministers were purged months from each other. A foreign minister was purged, no. The entire rocket command of China was purged, di ba? Ang dami nangyayari. Grabe, so, kailangan nila ng outward-looking diversion from the internal problems. Kaya nga nagiging mas delikado Di ba? Nagiging mas delikado, no? Talagang almost total yung paglayo nila
from the Xiao Enlai foreign policy, which was dominant hanggang panahon ni Hu Jintao. Di ba? Yun yung ngayon talagang ano to, international rivalry. Your position, Ronald, is China has so many internal problems and therefore it's desperate for diversion. And unfortunately, South China Sea, West Philippines seems to be perfect diversion for that. Okay, we can debate about that. Actually, some people are pushing back against that, but that's one way of looking at it. Na hindi lalambot yung position ng China because they just cannot afford it. When you feed your population with propaganda, patriotic education program for 30 years. Nationalism. Chinese exactly. It's an opium of the masses, right? May logical direction exactly. yan. No? Now, At pag nagsimulan mo na, mahirap nang bawiin. Mahirap yan, to unplug it. But let me go to let me go to Mark. Mark, what's the state of conversation sa blogosphere dito sa West Philippines issue? Because may mga ka-Davao tayo na nagjo-join sa atin live from Davao. I'm sure the line from the other side is, sabi namin sa inyo, EDCA kayo ng EDCA, US kayo ng US, tignan niyo naman ngayon, binubuli tayo lalo. Kasalanan niyo yan. Essentially, that's what Robin Hood was saying a few months ago, na sinisisi yung Pilipinas for provoking China, supposedly. What's going on there? Yung mga kaibigan natin dyan na DDS blog, anong linya nila ngayon? I always say this, and it's still true ngayon, yung China is one issue that hindi nila mapanalo-panalo. Yung for majority of Filipinos talagang galit doon sa ginagawa ng mga Chinese dyan sa West Philippine Sea. And ang ganda nung sinabi ni Sir na sa China ginagawa siyang parang internal issue. But hindi kaya yan gawin din ni PBBM sa atin? Na use yung issue na yan para pag-isahin yung bansa. But isn't that what's happening, Marco? Because my not strong enough Strong enough, okay. But isn't that the whip against the Dutertes to say, no, see, like, everyone is with me. I'm defender of the film. Mga Duterte approach. Don't you think there's a dimension to that, Mark? Or you think hindi pa? Mamaya natin tanongin si Ronaldo. Kasi for me nga, meron siyang dimension domestic na BBM has an interest in a strong West Philippine position because that's one of the ways he can get at the Dutertes and say, kayo, saan kayo ba tataya, di ba? I mean, you're absolutely right. Hirap na hirap mga Dutertes to get the Filipino people to their side, di ba? Until something big might happen and then ibang usapan na yan, di ba? I mean, pero I think kasi yung kay President Duterte, medyo na-establish din sa utak ng mga ibang Pilipino na yung ginawa naman niya during his time, nakatulong din naman sa nangyayari ngayon. Kasi parang yung mga Amerikano and yung mga ibang bansa na nakita na what would happen if mas kumampi tayo sa China, mas niligawan to din si PBBM. So parang medyo lusot na si PRRD doon Dahil minura ko sila, sineseryoso na tayo. Parang ganun Yung mga ganun mga ganun. Alam ko yung line pero, na yan. Pero ang punto nga is yung mga statements ngayon, ng mga katulad nila SAS, di ba, ng mga iba pang mga natatawag na pro-China ng So yun nga ang medyo umiinit din. Lahat naman ng mga talking points comes from comes from SAS. Tapos minsan kumakalat sa DDS, minsan hindi, minsan sa kanya lang. Pero yun nga, ang hirap kasi ipanalo talaga. Pero ang talking points pa talaga galing sa kanya talaga or meron pa Wala namang iba Wala namang iba na ganun ka na pagdating sa issue na to So, most are looking at her. Pero yun nga, ang hirap pa rin ipanalo talaga. Kasi nga, so what you're saying, before I go back to Ronaldo, Mark, is the blogosphere is still tilted against the Duterte line on the West Philippine Sea as of now. So, hindi na natakot ng So, yung fear-mongering... I don't call it the Duterte line Hindi kasi medyo tahimik na naman ngayon Minsan lalabas siya doon kay Kibuloy pagsasalita. Pero yung Duterte line niya, yun nga yung nangyari nung term niya So ngayon, it's either pro-China siguro or ano. Parang hindi ko siya nalilink directly na to Duterte sa panahon ngayon. So I won't call it Duterte line. So kaya kahit yung DDS, hindi din lahat. Hindi din naman lahat ay doon yung direction. Hindi din naman, di ba? Parang nung nakausap natin si Banat Bay, di ba? Parang he was defending yung policy. Kailan yun, Mark? Sa Real Talk. Biglang denial na agad. The DDS naman will defend the 6 years of Tatay Digong. Pero of course. They're open naman kung ano what's best for the country now Kasi syempre nararamdaman din naman nila yung yung sentiment ng tao pagdating sa issue.
Nagulat ako dyan na Mark, Richard, nung nagdebate kami for more than a week ni Robin Padilla, no? Nagulat ako, no? May mga pinapadala sa akin, mga DDS vloggers attacking Robin Padilla. Na pro you. Nila, kami ay for Digong. Pero sa usapin ng West Philippine Sea, mali si Robin Padilla. Kakampi namin itong pinklawan na si Llamas. No? Nagulat ako ay inaamin nila na sila ay Digong, pero sa usapin ng West Philippine Sea, iba ang aming posisyon. No? Kaya totoo, nahihirapan sila dahil overwhelming yung anti-China sa ating populasyon. At hindi yan ganun kadaling i-overturn overnight or even a generation. No? Halimbawa, si BBM nung kanyang state visit nung January 6. Tapos commit sa kanya si Xi Jinping ng 22 billion. Nakita niya, karamihan sa economit sa kanya, yun din yung economit dati kay Digong na hindi na i-deliver. Cycle. So green, ang narrative, friendly. Ang narrative against Digong, nag-pro-China na tayo in 6 years. Pero what do we have to show for it? Ano nangyari dun sa fast trains? Ano nangyari sa Mindanao Rail? Ano nangyari dun sa 500 industrial estate sa Clark, etc., etc. Ang merong natira, yung 2 tulay sa Intramuros, di ba? Yun yung naging problema dito sa past 6 years under Duterte. Kung bumuhos yung China ng mga projects, Belt and Road, paano nag-commit sila? $24 billion. Ang problema, ang pumasok, less than $1 billion. No? Tapos hindi siya landmark project. Yeah, medyo pitik-pitik lang dito. Oo. So anong nangyari? So ngayon, na-realize ni BBM, binobola lang ako nito. No, nung kanyang state visit. At saka Marcos yan, hindi yan magpapabola na basta-basta, mga OG, mga yan. Now, I wanna end this episode more, or go towards the end of this episode on this kasi we're still developments are happening in West Philippines. Takot ako magsalita more because there could be more developments in the coming days, God willing, not in the wrong direction. So I don't want to say too much on the operational aspect, but just going back to this, Ronald and Mark, in the previous episode, Secretary Llamas talked about the ICC angle, that could be the, clincher, no? What about yung etong proposals na napapasa tayo ng anti-influence propaganda laws? So what if a situation whereby lumala itong West Philippine Sea issue and then biglang they start cracking down dito sa mga allegedly pro-Beijing propagandists? And you could see where this could go, di ba? Na medyo pwede parang reverse red tag ang mangyari dyan, di ba? Or the other red tag. Do you see that possibility? Yeah. Problema kasi, Richard, wala tayong treason laws di ba? Ang ating treason laws... i-update nila, gagawa sila ng bagong batas. Ang ating treason laws ay during a war. No, doon lang malinaw yung ating. So during peacetime hindi ganun kalinaw yan. Kaya gusto nilang i-strengthen or at least linawin itong mga laws na ito during peacetime, no? At yan ay targeted, no? So tayo as progressive ay ayaw naman natin na yung right na mag-express ng opposition ay mawala. No? So, kung tayo dyan. Baka ma-weaponize yung batas na yan. Baka ma-weaponize. Yes. Oo. Tanggap natin na may mga traidor. No? Tanggap natin na dapat may mga lagyan ng bayong sa mga bahay. No? Pero kung yan ay gagawing criminal case. Delikado yan. Pagdedebatihin natin. Dahil pwede rin yung gamitin laban sa atin Di ba? Pwede rin yung gamitin. Ma-weaponize yan. Pwede yung ma-weaponize. Ikaw, Mark, sa tingin mo, some bloggers reported na silang baka ma-target mamaya itong mga anti-espionage propagandist law. Do you think some of the bloggers may be worried na I mean, kasi as early as now, parang ina-attack na yung mga iba na makapili, yung mga ganyan attack, di ba? Pero parang may narinig ako na it's one thing if you are, kunyari, gusto mo lang mag pro-China or gusto mo lang, pero it's a completely different thing kapag tumatanggap ka na ng pera So maybe, where do they draw the line dun sa batas Siguro baka ganun kung saan nila, where do they draw the line pagdating dun sa pakikipag-coordinate with the Or di ba parang pag tatanggap ka ng pera, you have to be transparent. You declare you're a foreign agent. You declare, so may mga ganong So siguro kung ganon, mas pero yun nga, kung freedom of
speech naman yung tatamaan, magsasalita ka lang na paano kung gusto ko lang talaga yung China, mas gusto ko lang Exactly, yeah. Di ba? I mean, what if meron genuine, akong no? lahi Chinese. Oo. Syempre, di ba yung mga Chinoy natin na ano, Oh, so why not? hindi Di mo ba? Oo. maiwasan yung ibang Chinoy natin, maaring mas they have family there, or they have, so in the same way na meron tayong pamilya sa US. So I think yun kung saan nila i-draw yung line doon. And siguro gusto ko lang din sabihin, in the struggle against our neighbor China, kailangan natin yung isa't isa, kahit yung mga DDS, I believe, we shouldn't alienate them. Kung merong mga pagkakamali nung time ni Duterte, I think now is not the time na, diyan kayo o diyan kayo sa China. No, now is not the time to push them away. Let's welcome them kasi para sa bansa and para mas makita kung sino lang yung sa kanila na pro-China talaga. Kasi minsan nagagamit silang shield eh. Nagiging battle for influence for China, from China, nagagamit yung Duterte versus Lenin na hindi dapat. Na kahit maka-Duterte ka, kahit maka-Lenin ka, dapat ang loyalty mo ay nasa Pilipinas pa rin. So I think we shouldn't alienate yung ibang mga supporters, kung mga Duterte supporters man yan, I kung agree. loyalista. I agree. Last So, point for kaya Richard, no, yung mahalaga yung sabi ni Mark. Yan yung source ng away namin nung isang Rafi. Ano yung bordering on racism yung kanyang atake. Ay, oo, tama. Yung paranoia, no, na they're coming out of the woodwork, Chinese spies, People's Liberation Army, etc. No, yung nagka-create ka ng paranoia na delikado yan eh. No, ayoko mangyari sa atin yung nangyari sa Indonesia, no, nung panahon ni Sukarno. 1 million died. Lahat ng Chinese-looking na tao pinapatay, no? At kaya delikado yung ganyang klaseng paranoia. Yung ating Senate President, no, nagsabi, yung mga Filipino-Chinese, no? Patunayan nyo kung kayo ay Filipino or Chinese. Yung ganung pronouncement, delikado yan. That's bordering on racism. If collective not branding na yan. Oo, yan ang delikado. Yan yung pinanggagalingan nitong Israel sa pagwasak ng Palestine sa Gaza. Diba? Lahat kayo Hamas. No? Kung hindi nyo isusuko ang Hamas, lahat kayo Hamas. So delikado yung ganyan, no? Ma-target lahat. Kahit critical tayo sa China, critical tayo sa aggression na ginagawa nila, at saka yung mga pro-China na mga Pilipino, dapat hindi maging paranoia, no? Hindi maging racist, no? Hindi maging lunacy, no? Katulad na nangyayari sa ibang mga bansa na may mga populist xenophobic leaders, no? Trump. Ayan, no? Yan yung delikado, no? Last point. Kaya binata ko yung isang Rafi. Last point to close this episode. Naka 2 hours na pala tayo. Bilis ng panahon. May worry ba tayo? I'll first start with Mark and then I'll go to Ronald. Mark and Ronald, worried ba kayo na baka mag-overcorrect tayo, na baka maging masyadong dependent ang Pilipinas sa Amerika? Kasi parang ang tapang-tapang natin. Pero saan ba galing ito? Galing ba ito sa risk assessment or galing ba ito dahil feeling natin sinusupport tayo na lahat? Sabi nga ni Ronald, this is a historic moment na nagrarally yung mga allies natin. Ikaw, Mark, feeling mo ba may risk na baka maging over-dependent naman tayo sa US? Na baka masyado tayong tatayan na dun sa US camp? Kasi you were saying, well, what if China down the road could be a better partner? What if another Trump wins? Another worse than Trump wins in the US? And then sila naman yung problema. Anong basa mo dyan, Mark? Then Ronald. Sa akin, tingin ko, syempre, we don't want to cut ties with China naman. It's still a big trading partner. Ako at this point, more of independence lang eh. Parang siguro let's act as if paano kung tomorrow iputulin ng China lahat ng mga trade sa atin. So siguro we should be prepared lang na kung if ever mangyari yung mga worst case na ganun, we should be prepared. And at the same time, ito naman I learned from you na yung magandang alliances natin with US and ibang countries, what can we get in return to strengthen our own military, so we can defend ourselves better, so we can have a stronger Navy, Coast Guard, military. And lastly siguro, yung ating kasi parang we started this episode yung sinabi mo sa Singapore, diba? And sa akin, it's still ASEAN talaga eh. Kailangan we need to have stronger bond with ASEAN. Dapat maging
align tayo sa direction as a region eh. Ito parang ngayon kanya-kanyang kanya-kanyang direction, may mga ibang mas malapit sa China. So I don't know how we're going to do that, pero I think stronger pa rin with our neighbors eh. But Mark, do you think we're on the right track right now? I mean, just right off the bat, parang fast talk style, Tito Boy. Tama ba yung ginagawa ni Marcos? Mark, or hindi? Overall? Para sa akin, oo. Tama. Para sa akin, oo. Like 1 out of 10, you give him what? 7, 8, 9 out of 10? Like if you were to grade him. Pasado or better than pasado? Siguro ilagay ko na lang sa pasado muna kasi pasado muna. So lang. Makikita pa natin yung epekto eh. Pero yung in terms of direction, gusto ko naman yung nangyayari. Okay, so yun sa gusto kay Mark eh. Mukhang talagang expert ka ngayon. Dami natin pinagsasabi. Ikaw, Sir Ronald, last points. Is Marcos on the right direction and how do you make sure we get it right? Wala yung tanong mo, no? The risk is always there na masyado tayo mag-overcompensate. Diba? Lalo na because of our history with the Americans. Diba? So, kaya nga maganda yung sinabi ng Coast Guard. Nung merong nagpo-propose na mga politiko na, magtayo tayo ng permanent structure sa Ayungin. Sabi nila, humingi tayo ng tulong sa mga Amerikano. Ano sabi ng Coast Guard? Hindi kailangan. Hindi kailangan. No? Palakasin natin yung BRP Sierra Madre. Huwag tayo mag-provoke, pero huwag na tayo humingi ng tulong para sa permanent structure sa ating allies. Ikalawa, sabi ng Coast Guard, sabi kasi ng iba, humingi tayo ng tulong sa US, Australia, etc. para samahan yung ating mga supply vessels na nagsusupply sa can do it for now yung ating Coast Guard. Na wag naman tayo takbo ng takbo sa ating allies, di ba? Yun yung mahalaga. At the same time, wag naman tayo maniwala sa sarili nating propaganda na friends to all, enemy to none. Parang Hallmark greeting card, di ba? In the real world, yan, Ronald, pang-tourism yan. Hindi in the real world, yung China ang nag-o-occupy ng ating EEZ at dinadrive yung ating fishermen at yung ating mga Coast Guard. Yun ang reality. Kaya yung iba sa kaliwa na ang sinisigaw pa rin ay Marcos US dictatorship. Grow up, no? Grow up. Tapos na yung Cold War eh. Iba yung reality ngayon. Ito yung reality. Diba? At ito yung dapat nating i-engage without overcompensating. Diba? Yun yung iniingatan natin. Overcorrection. Kaya halimbawa, magkaroon ng gera sa Taiwan. Huwag tayo basta-basta sumama dyan. Malinaw sa ating constitution, we renounce war as an instrument of foreign policy. No? Pero, give credit where credit is due. No? Ang sabi ni Digong, nung nanalo tayo sa UNCLOS, baliwala yan. It's just a piece of paper na dapat itapon sa basura. Si Bongbong, anong sinabi niya? It's a historic win. No, it's a historic win. Tama 'yun. 'Di ba? Tama 'yun, no? Kaya 'yun yung malaking difference between the Duterte government and the Marcos government. Kahit hindi ako pro Marcos, i-appreciate ko 'yon. Yung ganung klaseng pagpapahalaga sa ating UNCLOS victory, etc., etc. Yan politics. Richard, may tatanong lang ako, mabilis lang. Gaano ba tayo kalayo pa from having stronger alliances with our Southeast Asian neighbor? Kasi parang mas sa US, parang mas ano pa tayo kaysa sa mga neighbor natin. Ang problema natin, Mark, sa ASEAN, mahalaga yung ASEAN eh. Pero ang problema sa ASEAN, it's the least common denominator. Ibig sabihin, kung yung Cambodia tumutol na magkaroon ng code of conduct with China, wala na. Wala na. Kaya ang hirap mag-unite sa ASEAN dahil ang Laos, ang Cambodia, which is almost a province of China. No? Pag kumontra yan, no? Tapos ang usapin, no? Ronald, sa akin yung question na ito ka na naman, yung biglang tama na ako para sa ASEAN 10 medyo malabo kasi kailangan mo ng consensus. Actually unanimity, it's not even consensus. Pero ASEAN 4 like Malaysia, Singapore, iba yun. Vietnam,
pwede natin i-work yan. I think that's what we have to work. We have to directly Vietnam, Malaysia, Indonesia, Singapore. Ito, mahalaga itong 4 na to eh. I think we can get this 4 on our side or kinda to our side. We can make an impact. Pero wag na tayo umasa sa ASEAN 10. Of course, we'll be nice and diplomatic. So for me, hindi useless ang ASEAN. Pero pumili ka saan ka tataya sa ASEAN para you get the ROI that you're looking for. Yun lang. Salamat guys. I appreciate this. Wow. I'm so happy itong first ever menage a trois. Threesome. Wait lang, magsa-Sunday na, magpakabait na kayo. Alright, okay. Thank you so much. Bait ko ha. Hindi ako katulad ni Richard. Ewan ko kay Mark. Ako, naka-yellow, naka-red do McDonald's. Unity. Thank you again sa Team Manila dito sa t-shirt nyo. Baka naman next time magpadala kayo kay Ronald din. Baka magpapagod naman yan. Thank you so much guys. I really appreciate it. So that's another episode, our 4th episode. 4th na tayo agad, diba? Looking forward to more of this in the coming weeks and as we discuss developments, political, geopolitical, economic, and Marites showbiz. On that note, thank you very much. God bless. Baka magaling na yung aking kuwan. Sana. Makapagsalita na ako. Pero hindi obvious eh. Obvious. Parang hindi rin. Ang sakit. Pahinga po kayo. Magpahinga. Salamat Mark. Salamat Ronald. Salamat sa followers natin. Pa-upload natin separately each of these episodes. Don't worry. We'll have a proper version para kita niyo mga gwapo natin kasama dyan. God bless. Talk to you soon. God bless po. Sunday. Have a blessed Sunday. Sabbath day.